the NCAP. The NCAP is staying despite the temporary pause on the EDSA Rebuild project. And let's get now the reaction of Transport Group Manibela through its chairperson, Mar Valbuena. Good evening sa iyo, Mar. Welcome sa Big Story. Good evening, ladies, and good evening po sa lahat ng mga sumusubaybay po ngayon. So, Mar, kayo ay tutol, you're against the NCAP? Ma'am Ses, ang tinututulan talaga namin yung NCAP po ng LGU. At i-clarify lang namin na yung NCAP po ng MMDA nung araw ay talagang sinusuportahan namin dahil mas mababa po yung multa. Ang range lamang po nito dati ay nasa 150 to 300 pesos. Pero nung ibinalik po ngayon, because of the rehabilitation of EDSA, ay naging 1,000 pesos na ang mga multa. So, nag-triple po yung multa, Ma'am Ses. Kaya po ito yung gusto nating linawin sa MMDA. Bakit po nung humiling kayo ng lifting nitong partial po ng pagpapatupad ng NCAP, bakit po napakataas na ng multa? At the same time ay dapat intended lamang po ito dun sa rehabilitation ng EDSA. At ang ginawa po ng MMDA, lahat ng major thoroughfares na sakop po nila, under jurisdiction po ng MMDA ay ibinalik po ito o inilagay po ito. Hindi po ba dapat dito lamang po sa rehabilitation ng EDSA? At ngayon ay suspended siya. Dapat po suspended din siya kasi nakalaan lamang ito para dun sa rehabilitation. Pero, Mar, maputo lang kita, no? Nakapansin-pansin naman na naging mas disiplinado talaga ang mga motorista dahil sa NCAP. So, nakita lang natin siyang mukhang disiplinado, Ma'am Ses. Tama rin po kayo. Marami ang nadisiplina. Pero nagmukha lang siyang disiplinado dahil bumagal po yung daloy ng trapiko na nag-cause naman ng sobrang traffic. At sa sobrang cautious nitong ating mga drivers, mabagal nga yung takbo at lalo pong nagsikip yung daloy ng trapiko. So dapat po ito yung i-address na ng MMDA, hindi lamang tayo mag-focus dun sa violation po ng mga motorista. So ang panukala nyo, suspindihin, ganun? Opo, kanina Ma'am Ses ay sumagot naman sila na susuriin nila yung ating mga hinaing patungkol dito sa pagpapatupad ng NCAP. Dahil nga po, sabi nga natin, dati ay sinusuportahan natin ito dahil nakakatulong naman talaga sa pagdisiplina ng ating mga motorista. Pero dapat ma-address yung mga concerns na pinapanawagan natin sa kanila. Gayon pa man, no, Chairman Mar, ang purpose kasi nung mas mataas na mga penalty or fines para hindi nga maulit. Kasi kung masyado siyang mababa, ang argument ng gobyerno dyan, uulitin lang ng uulitin since medyo affordable yung mga penalties. Siguro po problema na po nung motorista na yon nalalabag po dun sa traffic laws natin. Kasi at the end of the day, ang tignan natin, sino po ba yung mga gumagamit ng lansangan natin? Yung mga battle cry ng ating mga kasamahan, maliit lang yung kinikita namin, 645 pesos per day, tapos magmumulta kami ng 1,000 na minsan, kadalasan ay biktima lang din tayo nung maling sistema ng traffic system natin. Hindi naman po talaga yung mga motorista ang problema. Pagdating sa inyo, no, sa kumbaga ang grupo nyo kasi puro mga PUVs yan, no, public utility vehicles, nagsiservisyo po sa publiko. Nung unang implementasyon ng NCAP, marami po bang nahuli sa inyo? Nung una pong ipinatupad dito, Ma'am Sean, marami rin talagang nahuli because wala pong matino na traffic sign na loading and unloading at saka yung bike lanes na tinatawag natin, saan kami magbababa? Kasi pag tumapak yung gulong namin doon sa 1/4 ng bike lane tsaka motorcycle lanes, mape-penalize din po kami. So dapat maliwanag ito na nagkaroon dapat ng konsultasyon. At alam naman ng ating MMDA, ng gobyerno, na iba po yung operator at iba po yung driver. Ang nape-penalize po kung sino po yung nakapangalan doon sa plate number, pero yung driver po na nag-commit
hindi po siya yung mapapadalhan ng notice of violation. Yan yung Hanggang noon. ngayon, sa loob ng 3 taon, hindi naman po ito na-resolba ng MMDA at ng LTO. Pero ngayon po, nitong 1 linggo pa lang na implementasyon ng NCAP, may mga... Ma'am Seth, dahil wala pa naman silang naipapadala na mga notice of violation, yun nga po yung nakita natin na lapses din dito. Hindi pa pala yung sistema ng MMDA kung paano yung pagpapadala nito at paano yung pag-justify ng mga nag-violate, nandoon na po tayo sa mga violation tickets na sinasabi po ng MMDA. May suggestion ba kayo, Sir Mar, in terms of yung addressing that issue? Kasi di lang naman kayong natatamaan, no? Even private vehicles, ganun din. Let's say may driver, di ba? Siyempre, doon sa may-ari ng kotse mapupunta yung sulat. Meron ba kayong naisip na better way kung paano to i-implement para mas fair at talaga doon sa driver mapunta yung violation? Sa side po kasi namin, Ma'am Sean, hindi pa na-address yung problema na dinulog natin sa LTO na pabilisin sana yung transfer of ownership. Lalo ngayon na may problema kami sa PUBMP na ayaw naman kaming i-register o magkaroon ng sell and transfer dito sa aming mga nabiling sasakyan. Magkaiba po kasi doon sa mga private vehicles at saka dito sa PUBs. Dalawa po kasi yung concerned agency na kailangan naming ayusin. Katulad nitong LTFRB, kailangan kasi pati yung franchise namin, bukod doon sa ORCR ng aming sasakyan, mai-transfer din doon sa may-ari na ngayon. And then doon sa private naman, yung ORCR lang talaga. So ganun po kabigat yung sa mga public utility vehicles na sana doon sa 3 taon na binigyan ng palugit ng Supreme Court itong mga implementors natin, dapat po ito yung pinagtuunan natin ng pansin bago natin ibalik yung NCAP na to para nang sa ganon ay smooth po yung pagpapatupad po nito. So at this point po ba, Mar, pinag-iisipan ng Manibela pati ng ibang transport groups na mag-file ng bagong complaint sa Supreme Court sa pag-suspend ng NCAP? Opo, Ma'am Pauline, gusto natin na yung kung ano lang talaga yung purpose ng MMDA para dito sa partial lifting ng NCAP. Kung dedicated lamang ito doon sa rehabilitation ng EDSA, dapat doon lang. Okay. Balik naman tayo. Nabanggit nyo na rin yung PUVMP, Sir Mar. Kamusta naman po? Any progress doon sa mga, yung may extension, di ba? Meron bang nag-sign up na? May additional? IRR muna, di ba? Pinag-uusapan yung Nagkaroon po tayo IRR. ng bagong department order na kung saan yung mga hinihiling natin na sana ma-fast track po yung pag-register ng aming mga motor vehicle. Ito nga po yung problema. Nauna pa yung NCAP, pero hindi po pa rin po kami nire-rehistro hanggang sa ngayon because wala po kaming extension ng aming mga provisional authority or ng aming mga franchise. Kaya po dito kami ay nananawagan na isuspend ito dito po sa mga lugar na kung saan hindi naman talaga kailangan. At yung sa pag-uusap naman namin ni Secretary Vince Dizon, tuloy-tuloy naman po siya, Ma'am Pauline. At naghihintay pa rin kami na kami ay ma-extend yung aming mga provisional authority at nang sa ganun makapaghanap buhay kami ng walang pangamba at makapagserbisyo kami sa publiko ng mas maayos at mas safe na hindi po kami nakikipagpatintero sa mga traffic enforcers natin. Nag-commit na ba sila ng date sa inyo, Sir Mar? Actually, ang sinabi lang po sa atin ay baka mapayagan na tayong magrehistro pero paano tayo makakapagrehistro kung wala po yung aming mga provisional authority. So baka hindi pa masyadong nai-enlighten dito si Secretary Vince Dizon na kailangan muna ng confirmation galing po sa LTFRB bago po kami makapagrehistro ng aming mga jeepneys, ng aming mga UB Express. But having said that, may mga nahuhuli ba dahil doon? Dahil doon sa snafu with the paperwork? Meron naman ba or pinagbibigyan naman po kayo? Meron po na mga nahuhuli tayong mga kasamahan. Depende po doon sa sitwasyon. Kaya po kahit kami dinidisiplina din po namin yung hanay namin na hanggat hindi tayo registered, kailangan talaga disiplinahin natin yung ating mga sarili, lalo na sa kalsada. Nakikiusap tayo sa gobyerno, nakikiusap tayo sa taong bayan na suportahan tayo, pero yung sarili natin hindi natin madisiplina.
So hindi din natin tinotolerate yung mga maling pamamaraan ng pagmamaneho at pagbiyahe ng ating mga kasamahang tsuper. Pero Mar, ang ipinaglalaban niyo pa rin ba ay ang maging optional ang consolidation? Kasi nung na-resume nga itong modernization program, sinabi niyo na you felt abandoned. Ganun pa rin ba yung nararamdaman niyo? And yung mga nakapag-modernize na, gaano ba kalaki yung financial losses na nasuffer na nila? Alam nyo, sabi nga po ni Secretary Vince Dizon, more than 60% yung mga nalugi na ng mga kooperatiba at transport corporation. At dun sa 100% o 40% na natitira, hindi mo pa mabilang sa daliri kung ilan po yung nag-succeed dito. So bakit natin ipipilit ulit yung consolidation? Nasubukan na natin yung mga nagkooperatiba, nag-consolidate. Bakit hindi naman natin subukan yung single ownership o single franchise na masubukan namin na makapag-modernize, maipakita namin yung kaibahan nung nasa kooperatiba, yung consolidated dun sa mga unconsolidated. Dahil po kami, may mga tumatakbo na po kaming modernized unit dun sa aming pamamaraan na sumunod kami doon sa specification na ibinigay sa atin ng DOTR at ng DTI. Kaya lang po, hindi kami makapag-mass produce nitong mga units na to dahil hindi naman po kami binibigyan ng Certificate of Compliance. Okay, so sa ngayon, no, I think ilang buwan pa lang naman si Secretary Vince for 4 months or so, since February. So far, ano yung gusto niyong unahin niya? Para, kumbaga para magtuloy-tuloy yung proseso. Di ba? At naiintindihan po natin na sobrang busy ng ating kalihim. So minsan kapag kami ay nag-uusap through text or Viber, ay binibigyan natin din ng ang ating kalihim na maharap din niya yung ibang suliranin dito sa transportation dahil napakalawak po nito. Pero hindi po katulad ng dati. Wala talaga kaming nakukuhang respond dun sa mga naunang secretary ng DOTR. Pero ngayon talagang masasabi ko rin na talagang nakikipag-coordinate ang ating secretary. Kaya medyo nag-stop din kami. Nag-stop kami doon sa pagpoprotesta. Bukod po dito sa NCAP, pinakikinggan din natin siya. At sabi natin na makikiisa kami sa programa ng gobyerno. Pero yung mga solusyon po na inilalatag natin, sana po ay mapakinggan din niya at maging optional po itong PUBMP na mapayagan po yung ating mga local manufacturer at single franchise owner, mga operators na makapag-modernize doon sa alam namin na kung saan hindi po kami malulugi at hindi po magiging scrap lang yung aming mga modernized unit na nakikita natin ngayon. Ini-scrap na po yung mga naunang nakapag-modernize nito. Wala pang 3 taon, wala pang 5 taon. Pero nandoon na po sa junk shop at kinakatay yung mga modernized unit. Daig pa ng mga 25 to 30 years old na mga jeepney natin, na mga traditional, na hanggang ngayon ay tumatakbo pa rin. So, ganong katagal kaya ang ibibigay ninyo para magkaroon ng solusyon? Ganong katagal ang pasensya nung hanggang kailan aabot ang inyong pasensya? Ma'am Ses, simula po nung i-implement itong ipatupad itong PUBMP, naglalatag na tayo ng mga solusyon. Yun nga lamang po ay ayaw subukan ng mga naunang DOTR secretary, yung mga implementors nito, yung mga policy maker natin. Sana dito sa pamumuno ng ni Secretary Vince Dizon, sana maumpisahan at makita yung kaibahan. Baka dito magtagumpay tayo at masundan kung ano yung mga inilalatag nating mga solusyon. Sana mabigyan tayo ng pagkakataon. Baka umusad po tayo. Again, hindi po kami tumututol sa PUBMP. Meron lamang mga components nito na hindi po naaakma dito sa ikagaganda o ikakaayos po ng pagpapatupad nito. Oo nga, hindi mo nasagot yung tanong ko, kaya lang siguro parang nagbibigay kasi ng taning sa gobyerno kasi, no? Ang dating. Ma'am, wala naman po. Hindi naman po kami, baka hindi ko lang po masyadong na-gets yung Hindi tanong. yung hanggang kailan kayo makakapag-antay na ma-address na talaga? Bago kayo magprotesta ulit. Oo, bago yung nausap pa natin, sabi natin nung nakapag-usap Yun tayo yung tanong. kasi nakipag-usap tayo, sabi niya 1 week, 2 weeks, bigyan niyo ako ng pagkakataon na mapag-aralan ito, ma-review ulit.
Sabi ko, sige, 2 months, 3 months, maghihintay kami. Basta huwag nyo kaming ipahuhuli at makapagserbisyo kami at Okay. makapaghanap buhay sa daan. Okay. So, malapit na po. Yung 3 months na sinasabi natin, pagka wala pa rin, sorry po, pag wala pa rin, sigurado mag-ready na po ulit tayo. Tag-ulan na at pasukan na ulit ng mga estudyante, ayaw natin na makaabala tayo. Hindi po ito warning, kundi ho, may napag-usapan tayo, may napagkasunduan tayo. Okay. Sana po ay tumugon po kayo dito at kami ay naghintay naman din po. All right. So, kailan yung 3 months na yun? Next month? Siguro mga 2 weeks time na lang po ay natitira. Ay, nako! Malapit na, 3 No, months na. malapit Pero kanina na. po magkausap po kami, Ma'am Ces, at nag-reply naman na siya. So hindi ko muna siguro sasabihin, pero tatanungin ko po muna yung ibang ahensya kung totoo nga po ba. At siguro by tomorrow, kasi tinapos muna namin yung programa ng NCAP bago ko po siya tinext ulit kanina, pero positive naman po yung reply ng ating secretary. So basta Ating gumugulong yung conversation. Yun yung Opo, importante sa inyo. Yun po yung mahalaga doon, kaya po natuto rin kaming maghintay. So hinahabaan din po namin yung pasensya namin, Ma'am Ces. At, kasi kung sobrang igsi, taong bayan na naman po yung magsasakripisyo nito. Okay. Maraming salamat sa inyong panahon. Thank you so much, Chairman ng Manibela, Marvel Maraming Bueno. salamat po.